they want to make this, kasi gawa na eh. Why are you going to make the government spend again? If kung itutuloy yung PSP, di ba? This is talagang dinisenyo pang nuclear. Materialis puertas. Oo. I mean, it's 70s design, but look, it's very decent. It's very decent. I want you to notice the name of the streets. Tapos, meron ng harang dito. Look at the name of the street. O, tapos, bawal ba yan? Yes, sir. Bakit? Kailangan paalam pa namin, sir, para paalam namin sa Papakita ko lang sa kanila itong nuclear village. Dati yung gate nyo nandun, bakit nandito na? Bale, kuan ka na kasi to, sir, bale hanggang magulan na rito yung ano namin, yung parang inupahan. Kaya nag-adjust kami. Ginagamit nyo ba yung mga bahay? Yes, sir, yes, sir. Dito, mga sir. Magmula rito, sir, ang namin. Hindi, ganito. Tawagin mo yung boss mo. Sabi mo, lalakad lang kami. Sige, sir. Tawagan ko lang. Sige. Ano po yung pangalan natin, sir? Congressman Kowangko. Wangko, no? Oo, papakita yung nuclear village. Ay, sir, sige po. Oo. Punan kaya. Ako rin pupunan, ako dito si Juan, Congressman Juanco, dito sila sa Gayan. Nagpapaalam lang sana sila na, no? Lalakad lang. Iikot sila lang dito sa... Ito sabihin. You put that center that this is required by the country. Yes, I told them. This is will be the remote command center. Yeah, actually, that's what it is. I don't know. We don't sleep here. Besides, why are we, pinaghirapan to ng Pilipino for 37 years na naghihintay. Ngayon para yumaman ng isang real estate company, ibebenta ng isang to. Isasakripisyo yung mahigit 100 billion pesos na planta for what? For this 40 hectares? Ang liit nito. Ang daming lupa dyan. Ba't di sila bumili sa mga may-ari ng lupa dyan para yumaman ng taga-Bataan? Bakit kailangan itong nasa gobyerno na talagang nakaumang para sa nuclear plant? Bakit kailangan wasakin to? Look at the name of the streets. Right? So, these are all about Plutonium Avenue and Krypton Street. Putos guide yan, mga kapatid. Ang daming mga Coast Guard dito, no? Napakayabong ng mga puno. Kaya wala po Sobrang ganda ng lugar na ito, mga kabayan. Napaka-fresh ng hangin, no? Ayan. So din natin. pagkukuha na natin ang mas murang kuryente nito sa ating sir, ano pa no? Ayun, no? Ito yung sinabi ni Congressman na ito yung aayusin na lang, no? Ayan. Ito po yung village na anong village to? Stop for inspection. So, this facility is meant for the nuclear plant, which
is supposed to have the nuclear power station, which is supposed to have 4 nuclear power plants. In fact, kaya medyo mataas ang presyo ng PNPP-1 is because yung pundasyon ng PNPP-2 ay nandyan na. So, we're talking of 620 megawatts for PNPP-1. Kung lahat yan naging 620, 6, 12, 18, we're talking of 2,480 megawatts of power. Diba? Wala sana tayong crisis ngayon kung noong 1986, imbis na nag 55% coal tayo na imported, kung nag-nuclear tayo, wala tayong crisis ngayon sa presyo ng kuryente or sa supply. At saka what do you call this, yung pinaka-lethal, pinaka-mapanganib na paraan na maglikha ng kuryente ay ang coal power generation, dahil sa pollution na idinudulot nito. Binubuga ang particulate matter sa atmosphere. Hinihinga natin yon. Merong abo ang coal na tinatambak natin. Nagiging sanhiya ng leaching sa groundwater natin, at pag tag-araw, nahipan ng hangin yan, alikabok, hinihinga natin yan. So kung titignan nyo yung per terawatt hour sa pag-iksi ng buhay ng tao, number 1 na masama ang coal. Ano po ang implikasyon niyan? Kasi ang nuclear walang pollution. Ang implikasyon po niyan is that dito sa Pilipinas, dahil nag 55% coal tayo, libu-libong Pilipino ang umiksi ang buhay over the last 37 years because na-avoid natin yung nuclear na walang umiiksi ang buhay dahil walang pollution. So tinanggap natin yon, yung kasamaan ng coal. Hindi natin inisip ng 2 beses. So yun ang gusto kong ipuntirya sa inyo. Sana i-research nyo yan sa internet, lethality of nuclear. Kahit sa Our World in Data, tignan nyo. WHO, tignan nyo. No? Ano pa ang implikasyon nito? Sa buong mundo, over the last, mula nung nag-umpisa ang nuclear power, 60 years ago, commercial nuclear power, ang nuclear ay nakapagligtas na ng mahigit 2 milyong buhay ng tao. Dahil na-displace niya yung coal. So yun, kahit walang nagsasabi niyan. Yung mga media, yung mga, kasi tamad mag-research, right? Pero katotohanan to, indisputable na mga katotohanan to, kasaysayan ito, nangyari na to. So, ngayon na alam natin yan, tuloy pa ba yung ganyan gawa natin? O hahanap na tayo ng mas malinis na alternatibo, which is nuclear. Kasi ang nuclear, aside from malinis, naaasahan. Alam nyo, pag tahimik ang gabi, mula sa wind solar, 0 ang lumalabas. So anong nang mangyayari? Mapipilitan tayong mamuhunan din sa gas. E paubos na si Malampaya. Kaya ang DOE nagbibigay ng lisensya sa mga malalaking kumpanya magtayo ng LNG receiving terminal. Mas mahal pa po yan sa coal. At nag-i-emit din yan ng CO2. So, bakit yun ang paraan? So, paano naging mura yung wind and solar? Mamumuhunan ka pa sa gas. Paano pagka may hangin at may araw, kailangan mo itenga yung gas mo? Sino magbabayad nung pagtenga nun? May empleyado yon, may sweldo yon. Hindi naman pwedeng patayin, kailangan nag-idle yan para
Pag nawala yung araw, let's say maulap, o nawala yung hangin, may sasalo. O so tayo ang magbabayad noong pagtengga. So doble-doble na ang bayad natin. Paano naging mura yon? Sana maintindihan ng taong bayan yan. Hindi libre ang wind and solar. Yung paraan para ma-address ang intermittency ng wind and solar, ang resulta nun, mas mahal na kuryente kaysa sa nuklear. Malayo po ang pagkamura ng nuklear. Yan po sana ang maintindihan nyo and ma-appreciate nyo ngayong araw na ito. Okay, let's go to the plant. Kasi kompleto po ito. May shopping area, may market area, may sports area, may eskwelahan po ito. Self-contained community po ito ng engineers na siyang nagpapatakbo sa nuclear plant na hindi lang PNP-P1 ang ating pinag-uusapan. Ang potential nito ay 4 na nuclear power plant. Malaking bahagi ng Luzon grid ang potential po nito. Ito makakapagpababa talaga ng kuryente ito. Bigyan ko kayo ng example, no? Ang bawat 1,000 megawatts ng nuclear ay nakakaiwas ng between 800 million to 1 billion dollars na pag-angkat ng coal galing sa abroad. Taon-taon. Kung nuclear, 20 to 30 million dollars lang versus 800 to 1,000 million, 1 billion. So, ang laki ng diferensya. So, sana, kung imbis tayo nag-coal nung araw, na 55% at 20% gas, so 75% ng ating kuryente is fossil fuel, magiging imported na. Ang total capacity po natin 22,000 megawatts, 75% no, nasa mga 16,000 megawatts. Nakatipid sana tayo ng 16 billion dollars a year, every year. Kung ganun kalaki ang natipid natin at ganun kamura naging ang kuryente nung araw pa, sa palagay ko naman madaling paniwalaan na ang ating economy ay lumaki ng karagdagang 1% sa bawat taon ng lumipas. 37 years na, so 37% times yung GDP natin, ilang trilyong piso taon-taon yan na pinabayaan nating lumipas. Pagkakataon na lumipas, ilang milyong trabaho yan na dapat nailikha natin. Kaya tayo napag-iwanan, kaya tayo nangamote dahil malaking dahilan hindi tayo nag-nuclear. Sana maging klaro po yan. Dahil bigyan nyo po ako ng dahilan kung bakit hindi totoo ang aking mga sinabi ngayon. Wala akong maisip 15 years ko nang, 16 years ko nang pinag-iisipan to. Lahat ng katanungan ng mga anti-nuclear, unti-unti ko pong natutunan kung paanong sagutin sa masusing pag-aral ng issue over the last 16 years. Sa dami kong kinausap na eksperto sa abroad at saka sa internet, Zoom calls, diskusyon face-to-face, nasagot ko po lahat ng kanilang katanungan. From waste to whatever, security, terrorism, lahat po yan nasagot. Mamaya magtanong po kayo sa akin at isa-isa po pong sasagutin yan para magkaroon po kayo ng basihan sa pag-vlog nyo. Maraming salamat. Doon tayo sa planta. I'm so in love with you.